Okay, so good evening everyone, especially to you, ma'am. So, I just wanna say thank you, ma'am, for letting us nga ma-interview ka this day. And if you don't mind, can you please introduce yourself? Okay, hello everyone. Good evening. I am teacher Jeline Tersales. I work at Asian Learning Center. Now, I am a licensed professional teacher. So, nag-work ko sa Asian since 2019. So, siguro mga 4 years na akong experience sa Okay. pag-teach sa Asian. And of course, diha ang kanang nga school ako din na siyang gipili kay diha man sa ko nagikan my alma mater. Mm-hmm. Okay, thank you, ma'am. So, if okay ra sa imo ha, pwede ka makahatag sa amo agamay introduction sa imuhang pag-teach. Gikan sa imuhang gikan sa imuhang pagka-student until nahimo kang licensed professional teacher. Okay, so sure. So is it okay nga istorya ko vernacular para yes. ma-express na ko? Okay, yes, ma'am. Sure, ma'am. Okay. So, actually, elementary sa ta mag-start. So, Okay. grade 3, ari ko nag-eskwela sa Cebu. Kaya kuha mo ko sa Montita, ari ko eskwela. So, ato ko nag-eskwela sa Paho. Then, pag high school na ko, ato ko sa Pusok. And, of course, kay kinahanglan man maning kamuta. So, kanang taga-graduation ana o kanang nakapasujud ang nagpa-eskwela sa ato. Is it very important kaayo nga kanang maningkamot ta sa ato ang senior high school journey kay dako ka siyang tabang if mo apply ta og college, no? Kay kanang inyong pang average mong good is magamit na siya pang-apply ninyo sa eskwelahan sa college, gamit kay na siya. So luckily akong average ato is dako ra man siya, so dako siyang tabang nga nakasud ko sa LCC kay gi-apply mo to nila sa ranking mo nakasud ko. And akong journey sa LCC is dili siya sayon kay of course kami to ang first batch. Ay no, not kanang pa dili siya sayon kay daghan kag mga agian ng mga challenge, no, especially nga adok ang imuhang ikuha. And of course, i-train man jud kanila maayo nga to. Paghimo pa lang sa mga lesson plans, sa mga demo, unexpected demo, mga role play, as in daghan kang i-prepare nga makabuang. Then, kung magtuon ka, no, na times nga, mostly nga imong tunaan, di siya mo gawa sa exam kay of course situational mga questions. So, ang buhaton ng dyan is maningkamot ka. You have to do your best para ma-attain mo imong goal. And kanang pagkahuman nag-graduate, actually kanang okay naman ako ang average noon, wala may problema kay line of 1 man is just taas lang jud og standard ang LCC. Di na lang nako siya i-mention kay paano kaayo. Sa mga to nga nag-graduate ko sa LCC, bisan magwala ko yung Latin honors, but kanang kuan dili ko sa pagdalingon kay of course from first year, second sem until fourth year, of course na maintain ako na din sa history kay importante man kay na siya. Exact lang sa pag first sem kay ambot na unsa to. No? So, pati siya na sa bisag wala award nga Latin honors like cum laude, summa cum laude, ana at least na sa mga award nga gapilan sa mga organization like kanang sa mga ato na educators convent mga nasa labi ka field basta nga na award naman na siya hatagan may certificate ana. Then after that pag human ako kanang graduate sa LCC i-take dayon ko og LAT, licensure examination for teachers. Actually, dili pa man ako ma-take ato but kanang natagaan mag-scholarship. So, ako na lang gi-grab ang opportunity nga maka-take ko. So, thankful kay ko sa Ginoo no kay just one take na nakapasar jud. So, I am very blessed. So, mga to nga I actually kanang while nag-take ko sa LAT is nagtrabaho na sad ko sa Asian Learning Center like ako siya mitungan. Tapos siya pero kinahanglan man nga maningkamot.
Okay, so thank you kaayo ma'am sa imuhang background, imuhang pag-share sa imuhang background since student ka until nahimo kang licensed professional teacher. So for sure, naami mag-gain nga knowledge from you. So thank you kaayo ma'am. So now, we're going to start sa atong question. So ako ang first nga mo ask sa question number 1. Okay, so the question, ma'am, is, could you describe a time when you adapted your teaching style to better suit the needs and experiences of adult learners? What specific changes did you make, and what was the outcome? As a teacher, it is very, very important that you use different strategies and techniques when it comes to teaching, since you are teaching a lot of students, like varied ang ilahang learning, diverse sila. So, say for example, pag karon nga year, is akong gifokusan man is ang grade 11 students. So, nag-handle ko og 9 ka-sections. So, it's not easy to handle those students. So, imagine 9 sections siya, then they have different attitudes and behavior. So, isa din siya i-handle. Now, one thing na akong na-observe, I just realized na ang kanang method na to ang good is, posible siya nga, effective siya sa isa ka-section, but sa other nga section is dili siya effective. Yes, ma'am. So, that is why nga, if ganahan ka nga imuhang klase is active siya, engaging, as a teacher, you need to adapt different learning styles. So, ako yung na-realize, no, kay, since pag-asti pa lang na kunadyo ko ka ng method na ginasunod consistently, nga akong gi-apply karon sa akong pagtudlo. So, kana siya nga technique is point system. Familiar ba mo sa ng point system? Dili pa, ma'am. Familiar mo, ana, kay since student man mo? Wala. Yes. Okay. So, ang kanang point system is every time kung answer ang bata is naa siya makuha nga points. And kanang magpakuan ko nilag index card. Kanang index card, dili ako ang mugunit, kundi ang mga bata ang mugunit. So, if naa sila kanang ikatubag sa akong pangutana, pwede sila mo isa. They have the freedom to answer, to express their thoughts and feelings. Kaya, naka-realize kung effective siya, kaya naman, daghan jud ang mga bata ang mangisa during oral participation. Muisa jud sila. Especially if na-gets nila ang lesson or kanang familiar sila sa topic, maglumbaanay sila isa. And I find that very effective jud para mas engaging ang klase. And aside sa kanang technique is, kuansad, mga fun activities. Kana siya nga activities or games, dapat challenging siya, fun yet challenging. So, say for example, ako is ako'y activities like close your eyes. Kana ako mga anak with a twist mo na siya, close your eyes, or ipikit ang mga mata, kaya nag-handle mo kung Filipino, ipikit ang mga mata. Na yun. Another is kanang pick number from 1 to 10. Ayun, may lain. Up, down. Basta mga different strategies nga makuha na ko ang ilahang attention. Kaya of course, kana magod nga strategies, effective na siya sa other section, but sa other section dili. So you have to come up with different varied strategies para makuha nimo ang ilahang attention during the whole time nga nag-discuss ka. So as a result, makakame up ko nga students, they become more active and engaged. Then at the same time, kanang na-improve sa ang ilahang performance during my class discussion. So, that's all. Okay, so thank you so much, ma'am. Okay, so now let's proceed to the second question. So, good evening, ma'am. So, our second question is, instead of lecturing, ma'am, how do you create opportunities for adult learners to share their own relevant experience and insight related to the course and content? And how do you integrate those contribution into the learning process? Okay, so I create
I create learning opportunities for adult learners using differentiated instruction. Are you familiar with differentiated instruction? Familiar mo, anak? Differentiated instruction? Yes, familiar. Wala, dili familiar. Dili kaayo. Familiar mo ng differentiated instruction? Dili familiar sa inyo, ha? Okay, so kung may differentiated instruction means kanang kinahanglan nimo ma-cater ang needs sa mga students. Like imuhang paningkamutan nga kanang ma-show nila ang ilang skills, ang ilang potentials. Okay, since ang students is diverse man na sila, so it might be nga ikaw maayo ka sa kanang abutang, pati siya maayo sa kanang abutang. So kinahanglan nga magamit to nila ang katong mga potential, especially nga adult na sila. Okay? So, say for example, naman ko subject last year, since last year nag-handle man ko ka ng grade 12, CLAP. Kani siyang subject is CLAP, Christian's Life Education Program. Sa grade 12 na siya. So, this subject mainly focuses about the Word of God, kanang mga gospel. Yes. It teaches us the values, the love, basta nga na, somewhat kanang personal reflection siya sa kanang Ginoo na. So one way akong buhaton para instead of magtudlo po the whole time, instead of lecturing all day hangtod maurot ang time, akong buhaton is I allow the student to discover, like say for example naghatag po ka ng Bible verse, ako na siyang isuwat sa blackboard. So dili sana ko na siya i-discuss unsay meaning ana nga Bible verse, sila sa ang mo discover unsa ang meaning ana. So unsa man ako pag-apply ngadto ang differentiated instruction nga ma-apply to siya nga ma-cater nga matagaan sila opportunities nga makuha ang ilahang potentials. So akong buhaton is kung unsa ilahang nasabtan sa katong Bible verse, it's either ilahang i-act, maghimo silang slogan or maghimo silang poster, maghimo silang poem or whatsoever, depende sa ilahang skills or talent kanaan nila. Dili lang nang i-share sa atubangan. And dili mo na siya importante god kung bisag unsa na imong gipakita, as long as maka-explain ka sa atubangan kung unsa na imong gibuhat. Kay at the same time good, as a teacher, we are the facilitator of learning. So kita ang mo-guide nila ipinagibuhat diha sakto. So kanang activity pa lang ang ilang gibuhat is kanang sila na mismo ang discover sa topic, and at the same time natagaan sila opportunity nga magamit ang ilahang skills and potentials. So as a teacher, di na ko maglisod kahit explain sa Bible verse, of course if mangutana ko nila na naman sila idea about anak. So ingana lang siya like vice versa ang learning. Natagaan ako sila opportunities nga ma-show nila ang ilang potentials as an adult, and at the same time ang pagtudlo sad is hanay sa siya, like naay collaboration between the students and the teachers. Thank you, ma'am. So let's proceed to the question number 3. Good evening, ma'am. Here is the third question. So how do you handle situation where an adult learner's prior knowledge or belief conflict with the information being presented in the course, and how do you facilitate constructive dialogue around those differences? Thank you. As a teacher, it is normal to encounter that kind of situation. Naman kay of course you have diverse students, they comes from different backgrounds, like lahi sila of tinuhuan, they have dalain sila kanang belief, dalain sila perspective sa mga butang. So challenge na sa teacher unsaon niya pag-handle ang kanang mga students, and ako naka-experience na sad ko ana during sa ako ang pagtudlo. So how to handle that one? So ang mga joke ko is kinahanglan nga you have to listen to the side of the students. No? You have to acknowledge their point of view. No? Imuhang paminawon ang ilahang side, dili kay imuhara ay imuhang paminawon, kinahanglan nimo i-acknowledge kung unsa ang ilahang tinuuhan. Kay in that way maka-feel man sila nga they feel heard and respected sa ilahang different views,
beliefs and perspectives sa kana lang. Say for example, ako gapon siyang relate sa clap, no, kay since nag-talk man about God. Di man jud na siya malikayan nga sa isa ka section na lain-lain nga students, no? So, kung mag-share ko Bible verse, am I audible? Madlong pabagapon ko? Yes, ma'am. Okay. So, if mag-share ko ka ng Bible verse is, naa sila lain-lain nga pagsabot. No? They have different interpretation to that Bible verse. Some will say, kanang literal ang ilang pagsabot, na ko'y uban nga, lang dyan ang ilahang pagsabot. So, kanang lain-lain po sila kanang tinubuan na nasa lain-lain sila explanation, but of course, as a teacher, need dyan di mo paminawon ang ilahang side. Dili ka pwede maingon nga, sayok man ka. Dapat kani imong tuuhan. Dili na siya, it's a no. Nga, kanang mag-ano lang ka, mag-focus lang ka sa isa lang. So, kinahanglan nga, you have to acknowledge their point of view para mas same sa kung gayon ganiha, they will feel respected and heard. Thank you, ma'am. So, let's proceed to question number 4, ma'am. Am I audible po? Yes. Can you give an example of a time when you facilitated a learning experience that was driven by a real-world problem or a challenge faced by your adult learners? What was the problem and how did you guide them towards a solution? Okay. So, we're talking about real-world problems. So, ako rin gapon siyang i-apply sa CLAP na po ang subject since we're talking about real-world problems nga na-encounter sa bata. So, sa kanya akong subject ng CLAP since it mainly focuses about the Word of God, ayahang theme which is resilience, love, hope, forgiveness, kanang mga ingana. Somewhat, ang kanang mga topic is ma-relate siya sa mga bata, sa mga students, mga adult students, kasi since senior high school naman na sila, so adult na sila. So, say for example, akong topic I discuss is about forgiveness and love. So, mangutan ako nila sa mga bata, kanang nakatry na ba sila naka-forgive of someone, nakatry na ba sila naka-love of someone, kay somewhat sa kanang pangutan na like na-apply ang kanang real world problems na like say for example kanang unsa man nakatry na ba kag forgive someone like imong papa or imong mama or sa kanang mga close relatives sa imong like mga family conflicts nagipasaylo nimo na unsa man imong kuan na feel katry na ba ka ana so sa kanang pangutan na ma-imply dira ang real world problems nga nagian sa bata. So of course kay CLAP man mi, so I allow my students to share their thoughts or their feelings sa kana nga pangutana. So ang ilang buhaton mag-story na sila, ganyan time nga manghilak na sila during the kanang discussion kay tungod mang-share man na sila nga kanang sa una kanang kung anon silang papa or ilahang mama wala dili sila ituring nga murag anak kanang anak ba like kanang bitong grabe nga kasakit ang ilahang na feel no mga manghilak na sila. So kanang as a teacher if maminaw ka sa kanang ilahang mga stories kay of course nahitabo man jud na sa lang tinuod nga kinabuhi dapat maminaw ka, you have to listen with empathy. Maminaw jud kanila kay para sad makaingon sila nga kanang nakasabot jud ay si ma'am sa ako ang gibati na. And aside from that kay of course mag-share man na sila ng ilahang mga stories, mga different stories or backgrounds na encounter nila sa mga problems kanay tapos ilang kinabuhi na ma-relate sa forgiveness and love. So ang ilang buhaton ana kay nato students na ko nga i-share siya nga na siya problema sa iyang pamilya, then later on naka-realize siya nga dapat di ay nga kanang pasayloon nato sila no kay kanang nakailan naman siya sa Ginoo. Nakailan na siya sa Ginoo. Nga katuan daw kadugayan ako kay kanang nagsimba-simba naman siya sa una daw ko na is kanang layo kaayo ang iyahang kanang faith sa Ginoo.
layo kaayo, then mo to siya nga kanang layo pud kaayo ang iyang relasyon sa iyang pamilya, ing anak puro kalagot ang iyang na feel, but later on kay tungod lang ato nga naa daw ni invite niya nga iyang close friends ba to nga mga tug ka ng church, so mato nga time na change ang iyang perspectives, then that's the time sad nga na forgive niya ang iyang family. Sa kana lang nga topic no is ma-imply na to diha nga ang bata ni share siya sa iyahang answer, at the same time kanang nihatag pud siya solution sa iyahang problema, which is katong iyang giingon nga dapat mo forgive ta kay of course mama na ang kanang kanang kuan jud sa Ginoo, sugo jud sa Ginoo nga mo nay buhaton. So let's talk about forgiveness and starting over again. Okay, so thank you, Mom. So now let's proceed to our last question. So question number 5. How do you foster a sense of community and collaboration among adult learners in your courses? And why do you believe this is important? Okay, so to foster a sense of community and collaborations among adult learners is ang ako adjong ipabuhat anak nila no is we have this small group discussions, jigsaw activities, think, pair, and share kana sila because kana siya nga mga these activities no it allows the students to interact, collaborate with each other, and at the same time they could rely on each strength. Kapaan sila, say for example sa akong jigsaw activity, ano siyang jigsaw activity is each group mamili na sila kanang speaker, okay, wala sila speaker representatives nga mo tudlo sa ilaha. So kanang mga for example nagpili sila duha ka representatives nga motudlo sa taga-grupo. So magtuyok-tuyok na sila hantod tanan matudluan siya. So asa man ako diha pag-apply ang sense of community, ang collaboration. So makita na ko sa mga members pa lang while naminaw sa mga leaders nga nag-talk about sa topic, nag-discuss sa topic, makita na ko ato nga nagtinabangay sila. Nga naman, kaya ang kanang jigsaw activity, gitagaan ako siya twist. Nga while naminaw, ang mga students sa leaders, dapat sad naa sila'y ma-share nga understanding tagsa-tagsa nga to sa atubangan. So in that way, magtinabangay sila. Magtinabangay sila na ay sense of collaborations, mga community, magtinabangay sila nga kay unsaon man day na kanang mangutana sila sa usab-usaba para kanang naa sila matubag ngadto sa atubangan. So kumbaga na ano diha ang kanang interaction, collaboration, teamwork, and confidence nga ay sakto ko kay mao niyang giingon like ma-prove na ko nga sakto ko kay pare kong mig-ideya pero mas palawon pa lang ni nako. So kanang mga ingana lang ang mga activities nga kanang naay collaboration, then teamwork, and in that way makuha na to ang sense of community and collaboration. Okay, so thank you kaayo, Ma'am. Thank you kaayo sa time nga imuhang commit diri sa amo. It's such an honor to have this interview with you. And for sure dako kayo nga help ang imuhang mga answers. Mahug na pud siya nga like advice para sa amo ang soon pud mahimong teacher. So for sure daghan kayo mig nakuha nga knowledge from you, and soon i-apply po na muna sa amo ang teaching journey. So thank you kayo, Ma'am. Thank you kayo sa tanan. Thank you. Thank you. Recording stopped.